Hello mga Kalingaps, mapagpalang hapon. Nandito po kami ngayon sa bahay ni Erica mga Kalingap. Nagdala po kami ng mga gamit dito. At kumusta po kayo? Sana na okay po kayong lahat. It's me again, Kalingap Victor. For today's video mga Kalingap, tanungin natin itong mga kasama, mga staff dito, itong mga Kalingap, mga kasamahan ko. Unahin natin si Alpe. Bro, may konting tanong lang. Ano ba yung kinakabahan ako dyan ha? Sige, yung tanong na yan. Ano yung pinakamagandang moment na hindi mo makalimutan for your entire life? Entire life? Grabe nga ano yan, ang tanungan pinakamagandang moment? Siguro yung ano. Makakalingap, napapaisip pa kasi actually lahat naman ng nangyari sa akin, kung ako lahat naman para sa akin entire moment. Lahat ay magaganda. No, may nangyari mang hindi maganda sa akin pero okay lang yan. Kumbaga nalampasan ko naman po. So hanggang nandito ako, maganda yung nangyari sa akin. Pero yung hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin. Yung isang beses ako sumemplang, no? Isang beses ako, bro, sumemplang dun sa motor kasi actually ilang taon na akong nagmumotor, no? Kumbaga as a rider, kumbaga bihasa na, ilang taon na marami na akong napuntahang lugar, no? So maraming nangyari. So walang kumbaga yun lang ang nangyari sa akin na isang beses akong sumimplang na kabangga ako ng isang biglaang aso, no? Kasi pag aso hindi natin maiwasan yan. So kahit anong dubli ingat natin, kapag yan ang nangyaring kumbaga yung aksidente na mangyayari sa iyo, walang kawala yan. Pero yung nangyari sa akin noon, nakita ko yung aso habang nag-drive ako kasi nagmamadali ako nun. Isa lang naman sinabi ko nun. Pinigit ako, sabi ko, Lord, pak! Nun na sa akto, yan, semplang na ako, pagulong-gulong. Tapos, pikit lang ako nun. Yun ko lang mata ko, talagang pinikit ko lang, sabi ko, Lord, eto na, parang gumanon lang ako. Bahala ka na. Parang bahala ka na, Lord, ganun. Nung sumemplang na labo-labo, nakapikit lang ako. Pagdulat ng mata ko, sabi ko, wow, salamat buhay pa ako. Ibig sabihin, binigyan ako ni Lord ng isa pang pagkakataon na buhay. Kumbaga sa mga ganong kasayang aksidente, bibihira po akong nakakaligtas. So nangyari sa akin mga Kalingap, no? Galos lang, pero eto, ayan, galos lang. Naka-jacket ako, tapos yung pantalon, may gunting ako dito. Sa mukha, malinis po. Kasi pansin nyo, malinis na walang galos. Pagka hinawakan ko ganong ulo ko. Sabi ko, wow, buhay pa ako. Bakit wala kang helmet? Walang helmet, bro. Walang nangyari nga. Napakaswerte mo. Tas wala akong sombrero. Pero yung parte ng parte ng ulo ko, walang kagalos-galos, no, parte dito. So, pagka dilat ng mata ko, sabi ko, wow, Lord, salamat. Buhay ako. Yun ang sabi ko, buhay ako, salamat. So, chinik ko, may galos ako dito. Pero sa parting task, ito kasi yung mukha natin pinakadelikado. So yun ang pinakamasasabi kong nangyaring magandang nangyari sa akin sa buhay ko kasi binigyan ako ng pagkakataon ni Lord na mabuhay. So hindi ko sinayang yun. So ang ginawa ko naman syempre patuloy lang yung kung ano yung nakamulatan ko na syempre bilang isang Kristiyano sundin natin yung kung ano yung nakatalaga dun sa hindi naman natin masabing perfect tayo na sundin natin yung 10 utos, no, kasi kahit papaano kakagawa tayo ng mali minsan pero pinagsisisihan natin yun. So, doon ako bumabawi, no? Sa kanya na binigay sa akin pangalawang pagkakataon ng buhay. So, ito nga, kaya patuloy tayo. Actually, kung bakit naman tayo nandito, no? Kasi sabi ko nga, since high school, marami na kami nagawa na magkakasama kami nila Kuya Regan, nila Nathan, about sa charity. So, merong pagkakataon na nangyari na kay Nathan, ang kwento doon nag-umpisa mga Kalingap. So hindi sabi ko pag mayroong pagkakataon na makasama ako dito sa Kalingap kasi napakaganda ng adikain na sinimulan ni Kuya Bal. Yung maglingap sa kapwa lang, yung tumulong magpasaya. Napakagaan sa pakiramdam. Lalo na yung ginagawa natin nasa kumbaga yung totoo lang tayo, busi yung bukal sa loob natin ang ginagawa natin. Hindi tayo nag-aantay na anumang kapalit. So yun lang, kaya ako nandito, sabi ko, hindi ko sasayang pagkakataon kapag may pagkakataon na makasama ko sa Kalingap. Actually, nung nakilala ko si Kuya Bal dahil kay Nathan, no? Kasi hindi naman tayo totally aware sa YouTube noon. Nung dinala ni Nathan sa Bicol, sabi noon ni Nathan yung kwento, no? Kung paano ko nakilala yung Kalingap. Dugtong ko na, sabi sa akin ni Nathan, bro, padi tawagan namin, minsan Manay.
sama kayo, yung tropa, magcha-charity tayo. Sabi ko, sige. Pag may pagkakataon ako kahit sa trabaho, galing sa trabaho, sama ako kay Nita. Doon ako umpisa. Hanggang sa nakilala namin ang Kalingap, si Kuya Bal. So yun ang simula. So sabi ko, pag may pagkakataon, sabi ko kay Nita, sama ako dyan sa inyo. Kasi napakagandang gawin yun. Yung tumulong lang sa kapwa, sabot ng ating makakaya. So yun nga ang nangyari sa akin. Kaya tuloy-tuloy lang hanggang sa nandito na ako. So nandito ka na ngayon sa Kalingap. Kahit mahirap man tayong pinagdaraanan, sabi nga, Renosian, tuloy tayo. Di ba? Tuloy-tuloy lang tayo sa atin. Kasi yun na, andito na tayo. Malalim lang dapat ang ating ano. Ako malalim, kami malalim yung ano namin dito, yung goal. Yung commitment, kumbaga. Kaya nandito tayo. Siguro yun lang ang Kalingap Victor yung masasabi ko na sa akin. Pero believe ako doon sa story mo bro. Kasi bro. hindi nabasag yung ulo mo eh. Wala akong helmet. Ayan, pero ang takbo ko na medyo mabilis. Pero mabilis. Talagang kapag taimting sa puso natin, no? Taimting dahil sa at talagang naniniwala tayo. Sabi nga, ako wala akong kinakatakutan kundi yung yung so yan. Oy. At may simple lang akong katanungan bro. Simple lang. Tinanong ko na rin kanina sino po? Si Alpi. Bro, ano yung pinaka magandang moment na nangyari sa buhay mo na hindi mo makalimutan habang buhay? Pinaka magandang nangyari? Meron ako ng anak. Parang baga, 'di ba? Hindi mo sa inaasahang panahon o hindi pa ready yung pagkakataon o settle na, parang ganyan. Meron ng biyaya galing sa taas. Lalo naman, pati ikaw ko yan. Yun, kung pagtatanungin, yun talaga yun. Yung anak, kaya yung maidadala mo, nadali mong malaalagan sa kamatayan. Pinakamasarap doon yung paglabas, operating room, ganyan. Tapos makikita mo, makakarga mo, mahihakap mo. Diba? Yung ganda ng mata, ganda ng labi, ganyan. Tapos diba, parang yung hirap nung nararamdaman mo sa araw-araw, parang nawala, bigla. Totoo po yun. Na kita mo, ganun, parang nabunutan ka ng tinig. Yun yung isa sa napakaraming magagandang moment o memories na nangyari sa buhay ko. At yung pangalawa, yun nga, yung nagkasama ko kayo, diba? Yung nagkakasama tayo sa hirap at ginhawa, yun nga, pamilya, diba? Kasama sa hirap at ginhawa, lahat ng mga pagsubok, sa saya, sa pagbiyahe kung saan-saan, makapaglingap lang, at mag-enjoy din, ganun din. Yun yung pinaka-the best sa akin. Kasi yung makilala ko kayong lahat. At yun yung dadaling ko talaga. At ikukwento ko sa magiging apo ko, sa anak ko, paglaki niya, di ba? Yun yung kukwento ko. Yung isang araw, meron akong naging pamilya sa mga panahong lumalaban ako sa mga pagsubok. At kayo yun. Grabe. Seryoso po yan. Napakaganda ng... Seryoso po yan. Totoo yun. I feel it. Ramdaman ko rin yun, yung sinabi mo na yung about sa baby, di ba? Talagang nung paglabas dun sa ER, di ba? Pagtapos mo anak, talagang buhat-buhat ko yung baby. Talagang hihintay natin na maging mga panganak, talagang umiyak din, no? Oo. Ang hirap kaya nun. Wala kaming tulog. Siyempre, babantayan mo rin yung asawa mo. Sakit na, parang lalabas na, ganun. Naranasan ko yun. Nung ngayon lang kasi nga, nag-for-good na ako. Kasi yung dalawa kasi, hindi ako kasama nun. Yung mother-in-law yung ko. Ibang bansa po kayo? Oo, sa ibang bansa ako. Ngayon lang ako, yung kay Bibi Raya. Victoria. Tapos yung nickname niya, Raya. Oo. Grabe, napakaganda ng hindi talaga makalimutan. Habang lumalaki, nakikita natin maayos. Diba yun yung kahit wala tayong mabili sa sarili natin. Bonus na lang kung meron tayong na bibili kahit at least sapatos. Diba? At least ma-provide natin, makita natin na bibigay natin yung pangailangan. Kaya nga po, diba? Lalo ngayon ko, Victor,
may bago kang baby. Doble, triple yung magiging magkasipag natin. Yun diba? nga, yun. Kasi alam natin na ito may baby pa na kailangan mas tutukan din, provide, mga pangailangan. So, lahat tayo naman naranasan yun, no? Pero lang na makasama natin kay Ruel o di ba wala pang pamilya. Pero at least habang wala pa sila o di pa po sila pumapasok sa ganitong sitwasyon na may pamilya, may anak, yun, meron silang ideya na pwede na lang makuha sa atin kasi diba, maaring maramdaman natin, oy, alam ko na yan, ganyan, alam ko yung pakaramdam o alam ko yung hirap na yan, pero iba pa rin kapag nandun ka pa rin talaga sa sitwasyon po, na sabihin natin, kaya natin yan, pag dumating na, hindi pala natin ganun kadali, hindi pala ganun kadali na magiging proseso. Kaya nung sa Saudi ako, relax lang ako, pero nung nakasama ko na, iba. Kasi doon mo talaga yung mataguyod yung pagiging tatay mo. Yun nga. Ayaw mo mahirapan yung family mo ba? Kahit ganong kahirap gawin mo para sa kanila. Yung ganun talaga po ang sakripisyo at pagmamahal ng isang ama. And syempre, sa ating mga misis, alam naman po natin mahirap din po yung ginagawa nila. Lilinis sa bahay, kung ano pa man, mag-aalaga ng bata, luluto, lalaba, sa akala ng iba. Madali lang yung gawain bahay, pero hindi. Mahirap pa rin yung gano'n. Lalo pagsasabayin, di ba? Malaba, hugas, luto, tapos may maiyak na bata. Mahirap. Pero ganun pa man, di ba? Kung both kayo, passionate and talagang mahal niyo isa't isa sa binuo niyong pamilya, handa kayo talagang magsakripisyo, magtulungan. Yun. Thank you, BG Skin. Salamat po. Grabe, napakaganda ng niyo. Sabi, iyak na nga ako eh. Oo. Pati ako. Grabe. Ito naman si Justin, tanongin natin. Opo. Meron na po yan. Grabe. Tanongin natin doon si Kuya Toto kasi napakahaba na yung experience niya sa buhay niya. Oo. Alam mo, Kuya Toto, ano yung pinakamagandang moment nangyari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan? Ang pinakamagandang moment sa buhay ko na hindi makalimutan, siguro yung moment ko na nagkaanak ako ng kambal. Yun siguro hindi ko makalimutan kasi siyempre masaya ako doon. Bihira lang yung nangyari sa buhay. So yun lang talagang pinakamasaya kong moment, na nakabuo ako ng kambal, bihira. Sa iba naman mga moment naman, ito naman na siguro isipin ko muna kung ano yung mga gandang moment ko. Wala kang idea ng pang moment ko masaya or malungkot sad moment Puro sad moment? Walang happy moment. Bro, puro sad moment daw sa kanya. Walang happy. Wala nagkwento ko na kay Bidis ko ito pero share lang ko mga ilan siguro sa aking pagsa-Saudi. Nakaranas ako ng ilang taon ako sa Saudi, almost 12 years, na nanguwila sa pamilya. Pinakamasakit doon, diba? Lumayo tayo sa ating pamilya, matugunan pangailangan nating pamilya, mabuhay nating pamilya. Pero sa kasawing palad, may nangyari hindi maganda, mga kalingap. So, abangan nyo na lang pa sa next episode. Grabe. So yun, Kuya Toto, maraming salamat Kuya Toto. Yan, maraming salamat. Supportan po natin Kalingap Victor, mga kalingap. At siyempre sa mga supporters mo Kalingap Victor, please po support natin John River Official po, mga kalingap. Maraming salamat po. God bless you.